Habang papalayo sila sa larangan ng digmaan, hirap na iminulat ni Gohan ang isang mata, halos hindi na marinig ang kanyang tinig. Nasaan? Nasaan ako? Sandali, ito ba ay? Ngunit hindi na niya natapos ang sasabihin. Tuluyan siyang nawalan ng malay at binalot ng kadiliman. Sa mismong sandaling iyon, mahina ngunit malinaw na bumulong ang misteryosong nilalang. Tama, narito ako. Ang nakababata mong kapatid. Si Goten. Nagpatuloy siya, punang galit. Huwag ka nang magsalita. Magpahinga ka. Ako na ang tatapos sa lahat. Papatayin ko ang lahat ng may kagagawa nito. Samantala, sa ibang lugar, nakatayo si Goku at nakatitig sa isang bulalakaw na mabilis na papalapit. Bahagyang naningkit ang kanyang mga mata. Sumisigaw ang kanyang instinct sa pakikipaglaban. Kalmado siyang nagsalita. Mukhang gusto niya akong labanan. At may isa pa akong nararamdamang enerhiya, napakalayo mula sa kakaibang estrukturang iyon. Wala pang isang saglit nang bumaba mula sa kalangitan ang taong iyon. At nang walang sinasabi, bumangga ang kanyang kamao sa kamao ni Goku. Sa mismong sandaling iyon, isang pagsabog ang sumiklab. Hindi ito pangkaraniwang pagsabog. Isang napakalakas na shockwave ang humawi sa kawalan habang nagbabanggaan ang napakalawak na enerhiya ng dalawa na para bang mismong ang mundo ng kadiliman ay nanginig. Agad na nagsimula ang labanan. Mga suntok na kasimbilis ng liwanag. Mga galaw na napakabilis, hindi na kayang masundan ng mata. Bawat hampas ay sapat para wasakin ang isang planeta, ngunit ni isa sa kanila ay hindi umatras. Hanggang sa biglang may isang tinig na bumasag sa lahat. Tigil! Sa loob ng isang kisap mata, tumigil ang kanilang mga galaw. Tinig iyon ng isang bagong nilalang. Ang presensya nito ay mas mabigat pa kaysa sa mismong labanan. Napatingin ang mandirigma at gulat na nagsalita. Anong klaseng aura ito? Nakakatakot. Sino ka? Ngumiti ang nilalang at sumagot. Tama. Ako ang hari ng kadiliman. Ang pinuno ng mundong ito. At malamang naramdaman mo ang aura ko dahil kahawig ito ng aura ng iyong ama. Sa tingin ko, dinala ko ang taong ito rito upang magsanay sa aming mundo. Sa palagay ko, ikaw ang anak ni Vercon. Malamig na sumagot si Goku, pinipigil ang nag-aalab na galit sa kanyang tinig. Ikaw na naman. Inistorbo mo ang laban ko nang nagsisimula pa lang itong maging kapanapanabik. At sino ang nagsabing gusto kong magsanay sa mundo ninyo? Sa mismong sandaling iyon, may hindi inaasahang nangyari. May isang enerhiya sa loob ng katawan ni Goku ang biglang nagsimulang gumalaw. Nanginig ang kanyang buong katawan. Pagkatapos, isa pang nilalang ang lumitaw. Tumayo ito sa harap nilang lahat at nagsalita. Ikaw ba talaga iyan, kapatid? Sa loob ng 1,500 taon, akala namin patay ka na. Paano ka nakabalik? At bakit sa katawang ito? Kung hindi ka nagsalita, agad ko sanang pinatay ang nanghihimasok na ito. Natigilan si Goku. Nanlaki ang kanyang mga mata. Isa pang tao. Paano? Bakit hindi ko siya naramdaman? Lampas sa imahinasyon ang kanyang kapangyarihan. Sandali. Kapatid ang sinabi niya. Ano bang kalokohan ito? Ngumiti ang hari ng kadiliman at nagsalita. Tama. Kapatid ko siya. At siya ang kasalukuyang hari ng mundo ng kadiliman. Siya ang umupo sa trono matapos akong mamatay sa dakilang pagsabog. Napasigaw si Goku sa galit at pagkabigla. Tama na. Nasa loob ka ng katawan ko tapos sinasabi mong namatay ka at nabuhay ulit. Ano ba talaga ang nangyayari? Malamig siyang sumagot. Muli akong isinilang sa loob ng katawan mo. Ikaw ang kumukuha ng lakas mula sa aking enerhiya, at ako naman ay nabubuhay sa pamamagitan ng katawan mo. Habang lalo kang nagagalit, lalo kang lumalapit sa pagiging sisidlan ko. At kapag umabot sa 100% ang madilim na enerhiya sa loob mo, ganap na akong magigising. Galit na sumigaw si Goku. Hindi ako magiging sisidlan ni Numan. Hinding-hindi mangyayari iyon. Kalmado siyang sumagot. Huwag kang mag-alala. Hindi ko kayang kontrolin ang isip mo. Pero ang emosyon mo, kaya kong impluwensyahan ng kaunti. Sa mismong sandaling iyon, nagsalita ang isa pang nilalang. Kahit kakaiba ang katawang iyan, malaki ang pagkakahawig mo sa dati, Kugo. Malalim na natawa ang hari ng kadiliman. At ikaw, nakikita mo ba ang sarili mo, nakababatang kapatid? Sumagot ang isa. Tama. Alam kong pangit ang mukha ko. Pero ipinagmamalaki ko ito. Dahil bunga ito ng sakripisyo mo. Kung hindi dahil sa'yo, hindi sana ako nabubuhay ngayon. Sa mismong sandaling iyon, nagbago ang ekspresyon ng hari ng kadiliman.
Sandali siyang natahimik na para bang may isang lumang alaala ang biglang tumusok sa kanyang isipan. Samantala, biglang napahawak si Goku sa kanyang ulo dahil sa matinding sakit at napasigaw. Ano ang nangyayari? Ano ang mga larawang ito? Nagsimulang bumuhos sa kanyang isipan ang mga kakaibang tanawin. Mga pagsabog. Isang mundong bumabagsak. Isang nilalang na nagliliyab. Mga sigaw. Kadilimang nilalamon ang lahat. Mga tinig na hindi niya maintindihan. Mga alaalang hindi naman sa kanya. Napaluhod siya habang mahigpit na hawak ang kanyang ulo. Tama na. Lumayas ka sa isip ko. Ngunit muling nagsalita ang tinig, mas malalim at mas nakapangingilabot. Hindi lang ito mga alaala ko. Ito ang naging realidad ko noon. Sa mismong sandaling iyon, tila nahila si Goku pabalik sa nakaraan, 1,500 taon ang nilakbay niya. Nakatayo siya sa kakaibang lugar na iyon. Hindi pantay ang kanyang paghinga. Dahan-dahang nilibot ng kanyang mga mata ang mga mukhang hindi niya kilala. Mga taong kalmado. Masaya pa nga. Isang napakalaking palasyong yari sa maitim na ginto ang kumikinang sa ilalim ng kakaibang liwanag. Sa trono ay nakaupo ang isang maringal na nilalang. May nakaguhit na kontentong ngiti sa kanyang mukha. Lahat ay nakatingin sa kanya nang may matinding paggalang na para bang tunay ngang may kapayapaan sa lugar na iyon. Maganda ang lahat. Maging ang mga nilalang sa labas ng palasyo ay masaya sa mundong iyon. Jay, takbo tayo at maglaro. Uy, mas mabilis ako. Sige na, dahan-dahan lang, baka may isa sa inyo ang madapa. Sana magkaroon din ako ng mga anak na katulad ninyo. Huwag kang malungkot. Mahal ka ni Haring Kugo, aking reyna. Ang katawan ni Goku ay tila yari sa malinaw na enerhiya ng alaala. Walang nakakakita sa kanya. Dahil ang lahat ng kanyang nasasaksihan ay bahagi ng nakaraan. Habang inoobserbahan niya ang lahat at pilit inuunawa ang nangyayari, biglang nanginig ang buong palasyo. Umuga ang lupa sa ilalim ng kanilang mga paa. Nagbitak ang mga pader. Mga bata, magtago kayo sa mga silong ng palasyo, bilisan ninyo. Mama, ano nang nangyayari? Natatakot ako. Wala nang oras. Umalis na kayo. Bilisan ninyo. Bumabagsak na ang kisam. At may isang nilalang na mabilis na pumasok sa palasyo, dumiretso sa trono habang sumisigaw. Kapatid! Kugo! Dumating na sila! Ang mga mananalakay. Dahan-dahang itinaas ng nakaupo sa trono ang kanyang ulo at naningkit ang kanyang mga mata. Mga mananalakay. Impossible. Sumagot ang isa. Walang nakaligtas. Nalipol ang buong bayan. Binura nila ang lahat sa loob lamang ng isang kisapmata. Nagsalita si Haring Kugo. Sino ang nangangahas na pumasok sa mundo ko matapos gawin iyon? Natigilan si Goku at pabulong na nagsalita. Siya ang hari ng kadiliman. Hindi lang mukha niya, pati pangalan niya ay kahawig ng sa akin, pero baligtad. Kugo. Iyon pala ang tunay niyang anyo. Ngunit bago pa niya lubusang maunawaan ang lahat, nagsimulang gumuho ang buong palasyo. Galit na nagsalita ang hari ng kadiliman, si Kugo. Makinig ka, kapatid na Verkan. Protektahan mo ang palasyo at ang maharlikang pamilya. Huwag mong hayaang may sinumang makapasok. Ako na ang bahala rito. Sumagot si Verkan. Pero kapatid, hayaan mo akong tulungan ka. Muling nagsalita si Kugo. Malamang alam mo kung bakit sila naparito. Manatili ka rito. Iyan ang pinakamabuti para sa ating lahat. Babalik ako agad. Protektahan mo ang dalawang batang iyon. Mahal na mahal ko sila. Sa labas ng palasyo, ganap na pagkawasak ang naghahari. Mga sigaw. Dugo. Madilim na enerhiyang lumalaslas sa mismong kalawakan. Maging ang kalangitan ay nagkabitak-bitak. Ang nagaganap sa labas ay higit pang nakapangingilabot. Mga nilalang na dinudurog. Mga kaluluwang nilalamon. Isang tagpong hindi pa kailanman nasaksihan sa kasaysayan. Isang malawakang massacre. Ganap na paglipol. Ang katapusan ng isang buong mundo sa loob lamang ng ilang sandali. Biglang bumalik si Goku sa kasalukuyan. Napaluhod siya habang hinihingal. Iyon. Totoo ba talaga iyon? Ang Daishinkan ang may kagagawan yon sa inyong mga tao. Pero bakit? Paano? Dahan-dahan niyang itinaas ang ulo, naglalagablab ang kanyang mga mata. Gusto kong makita ang sumunod na nangyari. Gusto kong malaman ang buong katotohanan. Kalmadong lumapit si Verkan at nagsalita. Goku ang pangalan mo, hindi ba? Mukhang naubos ng kapatid ko ang kanyang enerhiya sa loob mo habang ipinapakita niya sa iyo ang nakaraan. Sa tingin ko, nasa natutulog na kalagayan siya ngayon.
Hindi na siya makakapagpakita ng matagal. Habang mas matagal siyang nagsasalita, lalo namang naglalaho ang presensya niya. Malamang ay natutulog na siya sa loob mo ngayon. Pagkatapos ay idinagdag niya. Dapat kang magpahinga. Kakalabas mo lang sa impyerno at kailangan pang makabawi ng katawan mo. Bahagyang umiti si Goku at nagsalita. Hindi ko inaasahan iyon. Hindi ka pala kasing sama ng hitsura mo. Ngunit agad ring nawala ang kanyang ngiti. Naningkit ang kanyang mga mata. Hindi ako pwedeng magpahinga rito. Nasa labas ang anak ko. Hindi ko alam kung ano na ang nangyayari sa kanya. Pero kung may isang bagay akong gusto ngayon, pagkain iyon. Hindi ako nakakain sa loob ng maraming taon. Ngumiti si Verkan at sumagot. Dahil ikaw ang sisidla ng kapatid ko, karapatan mo iyon. Nagliyab sa galit ang mga mata ni Goku. Sinabi ko na sayo. Hindi ako sisidla ni Numan. Tumawa si Verkan at nagsalita. Sige, halika. May ipapakita ako sayo na mas mahalaga pa kaysa sa pagkain. Naglakad sila patungo sa palasyo. Umalingaw-ngaw ang kanilang mga yabag sa maitim na lupang may mga guhit na ginto. At nang makapasok si Goku, mas kahanga-hanga ang loob ng palasyo kaysa sa anumang naisip niya. Mga haliging ginto. Mga misteryosong ukit. Enerhiyang dumadaloy sa mismong mga pader. Hanggang sa marating nila ang bulwagan ng trono. Doon, may isang dalagang nakaupo. Kalmado ang kanyang aura at kapansin-pansin ang kanyang kagandahan. At bigla na lang siyang naglaho sa kanyang kinaupuan at lumitaw sa tabi mismo ni Goku. Inamoy niya ang buhok nito at marahang hinawakan. Namula si Goku sa hiya at nagsalita. Ano nang ginagawa mo? Sinabi ni Verkan. Hayaan mong ipakilala ko ang anak ko. Si Marel. Sa tingin ko, komportable siya kapag malapit sa'yo. Hindi siya karaniwang ganyan, maliban na lang sa mga taong nagugustuhan niya. Si Prinsesa Mirele ang namamahala sa mga gawain ng palasyo, habang ako naman ay araw-araw na nagbabantay sa kalangitan, naghihintay sa kanyang pagbabalik. Nagtanong si Goku. Ang pagbabalik niya? Sumagot si Verkan. Ang tinutukoy ko ay ang Daishinkan. O sinumang nilalang na darating upang nakawin ang natitira sa amin. Ang panlunas. Napataas ang kilay ni Goku. Panlunas? Pinoprotektahan nito ang planetang ito laban sa Daishinkan? Pagkatapos ay tumingin siya kay Verkan at may kumpiyansang nagsalita. Pero sa tingin ko, mas malakas naman sa kanya ang lalaking may pulang buhok. Paano siya mangangahas na bumalik? Tumawa si Verkan. Ang tinutukoy mo ba ay ang isa ko pang anak? Si Renzo. Biglang lumitaw si Renzo sa loob ng palasyo na parang kidlat. Natigilan si Goku. Ano? Anak mo rin siya? Kalmadong sumagot si Verkan. Tama. Si Renzo ang pangatlo sa pinakamalakas, kasunod namin ng kapatid niyang babae. Sa mismong sandaling iyon, humakbang si Renzo. Punang galit ang kanyang mga mata. Kung iniisip mong ikaw ang pinakamalakas, ama, patayin mo na lang ako ngayon. Tumawa si Verkan. Hindi pa ngayon. May tamang oras ang lahat. Gulat na napatingin si Goku sa kanila at nagsalita. Kung kapantay ko ang pinakamahina sa inyo, ibig sabihin, mas malakas pa siya kaysa sa akin. Itinuro niya ang prinsesa. Lintik. Hindi ko gusto ito. Sumigaw si Renzo. Hindi ako mahina. Papatayin kita kapag tapos na ang lahat ng ito. Ngunit itinaas ni Verkan ang kanyang kamay. Tama na. Halika, Goku. Hindi mo pa nakikita ang pinakamahalagang bagay. Isinama siya ni Verkan at umakyat sila sa tuktok ng isang natutulog na bulkan sakay ng puting dragon nito. At doon, sa kanyang harapan, may isang puno. Ngunit hindi ito pangkaraniwang puno. Pumipintig ang katawan nito. Kumikinang ang mga dahon nito sa mga kulay na hindi pa kailanman nakita ni Goku. Dalisay na buhay na enerhiya. Lumapit si Goku at manghang nagsalita. Ano ito? Sumagot si Verkan. Ito ang panlunas ng aming mundo. Ang pinagmumulan ng aming buhay. Ang tanging bagay na hindi nagawang sirain ng Daishinkan. Ngunit sa mismong sandaling iyon, naningkit ang mga mata ni Goku. May napansin siya. Sa loob ng puno, sa gitna ng liwanag, may isang katawan. Isang babaeng napapalibutan ng enerhiya, mahimbing na natutulog. O baka nakakulong. Mahina siyang bumulong. Sino siya? Biglang nagbago ang ekspresyon ni Verkan. Sa unang pagkakataon, nakita sa kanyang mga mata ang matinding lungkot. Hindi lang siya isang babae. Siya ang dahilan kung bakit maibabalik ang lahat. O kung bakit tuluyang mawawasak ang lahat.
Dahan-dahang huminga si Verkan habang nakatitig sa kumikinang na punong iyon. Pagkatapos ay nagsalita siya sa mabigat na tinig na para bang pasa nito ang sakit ng maraming siglo. Siya ang asawa ng Daishinkan. Natigilan si Goku. Labis ang pagkabigla sa kanyang mukha. Ano? Asawa niya? Paano nangyari iyon? Ipinikit sandali ni Verkan ang kanyang mga mata. Pagkatapos ay nagsimula siyang magsalita na para bang muling nabuksan ang isang matandang sugat. Nang umalis ang kapatid kong si Kugo sa palasyo, nag-aalab sa galit, dumiretso siya sa pinagmumulan ng pagkawasak. Akala niya ay madadatnan niya roon ang Daishinkan kasama ang asawa nito. Ngunit ang nadatnan niya ay ang Daishinkan na nag-iisa, winawasak ang buong lungsod, pinapatay ang mga inosente ng walang pag-aalinlangan at walang kahit katiting na awa. Mahigpit niyang kinuyom ang kanyang kamao at nagpatuloy. Hindi iyon kayang sikmurain. Agad siyang sumugod sa Daishinkan at doon nagsimula ang labanan. Isang labanan na hindi pa kailanman nasaksihan ng alinmang mundo. Isang banggaan na nagpaliyab sa kalangitan at nagpaguho sa mismong lupa. Bawat suntok ay sapat upang burahin ang isang planeta sa pag-iral. Ngunit ni isa sa kanila ay hindi umatras. Pero nagawa ko ang pinakamalaking pagkakamali sa buong buhay ko. Iniwan ko ang palasyo. Lumabas ako upang tingnan ang kalagayan ng kapatid ko. At naiwan kong walang bantay ang palasyo. Napatay ang lahat ng mga gwardiya. Pumasok sa palasyo ang asawa ng Daishinkan. Alam niya ang tungkol sa panlunas. Kamusta, mga bata? Sabihin ninyo sa akin kung nasaan ang elixir ng immortalidad. Sandali siyang natahimik, saka nagpatuloy sa basag na tinig. Pagbalik ko, nakita kong nanalo ang kapatid ko. Nakatayo siya roon. Pero hindi na siya ang dati kong kapatid. Nagbago ang kanyang anyo. At ang kanyang mga mata ay puno ng isang bagay na hindi ko maintindihan. Sinigawan niya ako. At sinuntok niya ako habang sumisigaw. Bumalik ka na sa palasyo, ngayon na. Pero huli na ang lahat. Mula sa malayo, lumitaw ang asawa ng Daishinkan. Hawak niya ang panlunas. Ang hiyas ng panlunas ay binubuo ng dalawang bahagi. Iniabot niya ang isang kalahati sa Daishinkan. Pagkatapos ay nilunok niya ang isa pang kalahati. At sa mismong sandaling iyon, nagsimulang maglaho ang planeta. Literal itong gumuho mula sa mismong pag-iral. Kalahati nito ang naglaho na para bang hindi ito kailanman nilikha. Nanginginig ang tinig ni Verkan. Pagkatapos noon, tumayo ang Daishinkan. Mas malakas na siya kaysa dati. Nagbago ang kanyang katawan. Naging immortal siya. Hindi na siya kayang patayin. Samantala, ang asawa niya, hindi na muling nagising. Hindi kinaya ng katawan niya ang kapangyarihan ng panlunas. Pero mas matalino siya kaysa sa aming lahat. Sa huling sandali, ginamit niya ang kanyang mahika at naging isang munting halaman. Ang punong ito, isang pananggalang na nagligtas sa kanya mula sa ganap na pagkalipol. Kasabay nito, pinadaloy nito sa aming planeta ang natitirang kapangyarihan ng panlunas. Kalahating buhay. Kalahating patay. Kaya hindi namin maaaring sirain ang punong ito. Dahil ito na ngayon ang pinagmumula ng buhay ng aming planeta. Dahan-dahan siyang nagpatuloy. Naunawaan ng Daishinkan ang ginawa ng kanyang asawa. Napagtanto niyang isinakripisyo nito ang sarili sa anyo ng isang halaman upang mabuhay siya, habang siya naman ay nanatiling naroon, naghihintay ng pagkakataong mailigtas. Ngunit napakalaki ng naging kapalit. Naglaho ang kalahati ng kapangyarihan ng panlunas. At kasama nito, nawala rin ang kalahati ng aming mundo. Mahigpit niyang kinuyom ang kanyang kamao. Doon tuluyang nagliyab sa matinding galit ang kapatid ko. Galit na hindi ko pa kailanman nakita sa kanya. Sinubukan ko siyang pigilan. Sinubukan kong hadlangan siyang ipagpatuloy ang laban sa Daishinkan na noon ay naging isang nilalang na halos hindi na matatalo. Ngunit walang saysay ang lahat. Paalis na sana ang Daishinkan na para bang tapos na ang lahat para sa kanya. Pero sumigaw ang kapatid ko. Saan mo akalaing pupunta ka, duwag? At sa mismong sandaling iyon, direktang inatake ako ng Daishinkan. Gusto niya akong patayin bilang ganti sa nangyari sa kanyang asawa. Gusto niyang pahirapan ang kapatid ko sa pamamagitan ng panonood sa pagkamatay ko sa harap niya. Sandaling natahimik si Verkan. Pagkatapos ay mahina siyang nagsalita. Pero tumalon ang kapatid ko sa harap ko. Tinanggap niya ng buo ang pag-ataking iyon. Pinrotektahan niya ako. At namatay siya. Namatay siyang nakangiti na para bang iyon mismo ang pinili niya. Nabuhay siya bilang isang hari. At namatay bilang isang kalasag. Alagaan mo ang maharlikang pamilya. Sandali siyang tumigil, saka itinaas ang kanyang mga mata kay Goku.
at ako ang nanatiling buhay. Kasama ang aking mga anak. Kasama ang hindi naganap na mundong ito. Bilang isang haring unti-unti nang naupos. Binalot ng mabigat na katahimikan ang buong lugar. Pagkaraan ng ilang sandali, nagsalita si Goku sa mahinang tinig, ngunit nag-aalab ang damdamin. Napakabigat ng kwentong iyan. Hindi ko kailanman inakala na ganoon pala ang puso ng hari ng kadiliman. Hindi lang siya isang hari. Isa siyang taong minahal ng lahat. Kalmadong sumagot si Verkan. Hindi lang siya naging hari. Naging ama siya. Naging kapatid. At naging tagapagtanggol ng bawat nilalang sa mundong ito. Tumigas ang ekspresyon ni Goku. Nagninga sa galit ang kanyang mga mata. Lintik. Hindi lang pinatay ng Daishinkan ang mga tao ninyo. Isinakripisyo pa niya ang sarili niyang asawa para lang magkaroon ng walang hanggang kapangyarihan. Lalong bumigat ang kanyang tinig. Hindi na ito isang nilalang. Isa na itong sakuna. Malamig na sumagot si Verkan. Kaya sinabi ko sa'yo, hindi siya namamatay. Hindi dahil hindi matatalo ang kapangyarihan niya. Kundi dahil tinalikuran na niya ang lahat. Pati ang sarili niyang pagkatao. Lumakas ang ihip ng hangin sa paligid nila. At nanginig ang liwanag sa loob ng puno na para bang tumutugon ito sa kanilang mga sinabi. Sa sandaling iyon, dahan-dahang itinaas ni Goku ang kanyang ulo at nagsalita sa kalmadong tinig, mas nakapangingilabot kaysa sa anumang sigaw. Kung ganoon, wala na akong ibang pagpipilian. Kung hindi siya kayang mamatay, sisiguraduhin kong pagsisisihan niyang nabuhay pa siya. At sa mismong sandaling iyon, sa Universe 7, sa planeta mismo ni Beerus, ay makikita si Whis at Gohan. Samantala, sa mga mundo ng bilangguan, may isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap.